Tunay nga pong kaibuti ng Ama. Kay init, nagagawa niyang makulimlim. Kay init ng panahon, kay sikat ng araw, nagagawa niyang magpaambon. Kay init ng araw, nagagawa niyang palamigin ang maging hangin para dumamping sa katawan. Buhay nga po ba ang Diyos? Salamat sa Ama. Tunay nga pong dakila, mahiwaga, makapangyarihan at walang kapantay ang kanyang kadakilaan. Tunay nga pong kaibuti niya. Nais ko lamang pong pasalamatan ang aking kapatid na si Cecilia sa kanyang kapahayagan. Nabatid kong sa ganang katauhan niya hindi niya kayang gawin noon. Naganap lamang po ang tinura ng banal na espiritu noon, bago pa lamang po bilang Apo Kunchi. Madalas po akong umiyak. Madalas kong sabihin sa kanya, kailan ka ba tatapang? Mula sa simula, ikaw ang kasama ko. Mula sa simula, ikaw ang nakasasaksi ng lahat. Ikaw ang nakakakita na di ako demonyo, na di ako lokaret. Bakit dinadaan mo lahat sa hiya? Sabi ko, Ama, binigyan mo po ako ng isang kasama. Napakahina pa po ng kalooban niya. Wala pong magpapatotoo para sa aming dalawa, maliban ang tatanggap at maniniwala sa akin. Pasubali ko, daradalang takda, di man ituran, wala mang magluwal sa akin ang kaparaanan. Hanggang daratalang takda, ang kasiwalatan ay mahahayag. Magsusugo ako ng mga kapatid mo na magpapatotoo sa gawain kong ito. At naganap na nga po ang mga alagad na binigyan ng lakas, ng kalooban, ng tapang para magpatotoo. Dumatal na nga po ang takda ng magkaroon na ng bahaginan kung paano hiwagat kadakilaan ng Ama dito sa lupa. At lalo pong kagalak-galak ang takdang binigay niya. Ang isang taong nauna sa akin, nahuliman ang kanyang pahayag. Lakas loob, walang pinili, kundi tinakda ng Ama. Na bagamat alam ko po na di lahat na nakinig ay natuwa. Na bagamat alam ko po na di lahat ng nakinig ay nakinig nga po at nakadama. Batid ko po na sa oras na yaon, may nagalak na katotohanan na siyang pawang katotohanan na pinagmula ng katotohanan at nagbigay ng lakas ng kalooban niya. Siyang unang nalugod at nagalak. Subalit sa mga tao na di paganap at di nila matanggap ang katotohanan na may tao, na may kapwa-tao silang ginagamit, ay baliwala lang po. Wala pong halaga at walang bali ang mga yun. Kahit maglakad ka sa daan na may nakakibit ang bibig, na mayroong nag-uingon, nag-uungusan po na magsasabing, etc., etc. Wala pong bali yun, sapagkat dito sa lupa, sadyang ganyan lamang ang mabuhay. Mabubuhay kang merong masaya, may lumbay. Mayroong katotohanan, mayroong hindi katotohanan. Ang pinakamahalaga lamang po, ang katotohanan na ang tao'y mamamatay at sa bandang huli, doon mababatid kung sino ang totoo na kumilala, tumanggap, nakipagtotoo sa Diyos Ama at sa Kristo. Kaya po, kung paano ang luha noon
na parang ang lumbay ay nawala, na parang nalubos, dagli ang galak, ang kahulilit. Bagamat napakaraming pinagdaanan, sa isang iglap kagalakan ang binahagi ng Ama, sapagkat ang isang kasama ko na madalas kapag kaming dalawa, bakit ganyan ka? Ba't di mo kayang isiwalat ang totoo? Nakita mo yung demonyo, iba ginagawa kaysa sa akin. Yung demonyong pinaalis, hindi ako ang umalis. Nakita mo pag binabasbasan ako ng pari, hindi ako nanginginig. Sapagkat ang demonyo kapag binasbasan ng holy water, mangingisay. Ba't ako nagpapatutok pa akong ganyan sa pari, ba't di ako nangingisay? Ba't di mo masabi yun? Sabi ko po sa kanya noon, kung saan tayo magsimba, lumalapit pa ako pag nag-holy water na nagbabasbas ng ganyan. Para mapatunayan kung mangingisay ako. Pero lalo akong tumatatak, hindi ako nangingisay. Yan po ang bawang katotohanan. Subukan po ninyong magpapasok kayo ng isang demonyo dito. Pag tinukop yung kamay, hindi sisigaw yan. Pag di lahat po kayo, nagwala rin diyan sa ingay. Pero ang isang hindi po demonyo, sino man ang tumutok ng kanyang loob, sino man ang bumasbas sa kanyang ulo, walang mangingisay, sapagkat ang demonyo-demonyo at ang Kristo ay Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Ang demonyo po ay gumagawa ng katiwalian. Ang demonyo po ay gumagawa ng alingas-ngas. Ang demonyo po ay gumagawa ng pag-aaway, laban-laban, hinanakit, puot galit, pagdaramdam. Subalit ang Kristo po ay bumubuo ng wasak, nagpapahinom ng galit, puot, pagdaramdam, hinanakit. Napaparam ang lumbay, napapalitan ng kagalakan. Ang kadilim ay nagiging kaliwanagan. Kaya't kapag ang Kristo ang tinanggap sa buhay ng tao, sino ka man, ano ka man, baliwala ang lahat sa iyo. Sapagkat alam mo ang Kristo siyang galak mo, at ang Kristong patnubay at gabay mo. Ang Kristong ito ang daan ng katotohanan, at ang Kristong inuuna mo, sapagkat alam mo na siyang tangi lamang makapagbibigay ng kaligtasan. Yaon po ang katotohanan, kaya't napakagaling man ng isang nilalang kapag ang puso niya ay sinarado niya sa galit. Walang magaling na salita, walang magaling na aral, walang magaling na pagtawa. Kapag nakasarado ang isip ng tao sa galit, kapag nakasarado ang puso ng tao sa galit, kaya't ang lahat ng ito ay binubuksan ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya upang makapasok, makapanahan ang liwanag, ang kababaan, ang pag-ibig, ang galak, at katotohanan. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kapag sinarado ng puso mo ang galit na do'y nanahan, magaling man at pinakamagaling, hindi mapaghihilom ang sugat na dulot ng galit. Subalit, kapag ang nanahan ay ang Kristo, gaano man kalalim ang dinulot na sakit ng iyong kapwa, ito ay bumababaw, naghihilom, nagiging bahaw, hanggang matikam at mapalitan ng galak ang kalooban. Sapagkat napapawing lahat, tulad ng isang iglap lamang magagawa ng Amang pahanginin, tulad ng isang iglap lamang nagagawa ng Amang paambunin, tulad ng isang iglap lamang mapapalakas niya ang ulan. Gayon, mga mahal ko, kapag sa isang iglap tinanggap mo ang Kristo sa buhay mo, kapag sa isang iglap ang Espiritu Santo ay nanahan sa iyo, kapag sa isang iglap nakilala mo ang Diyos Ama, walang hindi magagawa siya sa buhay mo. Ang kahinaan mo ay katatagan, at ang lumbay mo ay kagalakan. Sinisigurado ko po, yung hindi po ganap, sasabihin, si Cecilia hindi lumuha. Bakit nga po ba iiyak pa siya? Ilang taon na po bang may sakit ang magulang niya?
Ginawa naman po, at salamat sa Panginoon, tanging siya na lang nakakaalam ng mga mensahe para sa magulang niya. Sapagkat hindi namin maipahayag ito sa ibang kapatid niya. Siya lamang. Ganoon naman po ang Kristo, di po ba? Kung sino lamang ang tumatanggap sa Kanya, kung sino lamang ang kasama niya, siya nakaririnig ng mga mensahe niya. Di po ba? Subalit,